Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga Pinono, Kawal, Kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, December 13, 2025 at ginugunita po natin ang kapistahan ni Santa Lucia. Si Santa Lucia ay isang dalagang Kristiyano na nag-aalay ng kanyang buhay upang ipagtanggol ang kanyang dangal, ang pananampalataya at ang mga naaapi. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang liwanag at tunay ngang siya ay naging ilaw sa gitna ng takot, pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Ito ay napakaganda at tugma sa dalawang mahalagang adhikain na isinasabuhay natin ngayon. Una, ang 18-day campaign to end violence against women ng Philippine Army, panawagan na protektahan ang dangal at buhay ng kababaihan at ng lahat ng vulnerable. At ang pangalawa, ang MOP Clergy Monthly Recollection on Safeguarding, paalala ng bawat pari, chaplain o leader ay dapat maging tagapagbantay ng mga vulnerable. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapakita ng tatlong mahalagang hakbang. Diyos na pumipili ng propetang lumalaban sa abuso, Diyos na nagpapagaling sa sinaktan, at Diyos na tumatawag sa atin upang ipagtanggol ang liwanag. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, chapter 48, verses 1 to 4, si Elias ay tinawag ng Diyos upang harapin ang mga hari na umaabuso at ipagtanggol ang mga inaapi. Siya ang tinig ng katotohanan sa panahon ng karahasan. Ganyan din si Santa Lucia. Tumindig siya laban sa pang-aabuso at pananakot. Pinaglaban niya ang kanyang dangal at tinulungan ang mga kababaihan ng kanyang komunidad. Ito rin ang diwa ng safeguarding, ang tumindig laban sa maling asal, ang kilalanin at sumpuin ang pang-aabuso, at ang ipagtanggol ang mga vulnerable kahit mahirap, kahit hindi popular. At ito rin ang tawag sa ating lahat na nasa serbisyo sa EEP at sa chaplain service. Sino ang tatayo para sa dangal ng iba kapag sila'y inaapi? Ang kampanya laban sa violence against women ay hindi lamang programa. Ito ay tungkulin, misyon at pananagutan sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 17, verses 9 to 13, si San Juan Bautista ay nakaranas ng karahasan dahil naglilingkod siya sa katotohanan. Gayon din si Santa Lucia, pinahirapan dahil ayaw niyang isuko ang kanyang dignidad. Ito ang katotohanan. Lumalakas ang karahasan kapag nananahimik ang mabubuti. Ang safeguarding ay hindi lang ang pagiging mabait. Ito ay kapanatagan. Magsalita kapag kailangan. Pigilan ang mali bago ito lumalak. Protektahan ang mahina kahit sino pa ang kalaban. Sa Philippine Army, ang bawat kawan, lalaki man o babae, ay dapat protektor hindi lang sa labanan, kundi pati sa opisina, workplace, tahanan, komunidad, at sa social media. Ang pagtatapos ng karahasan ay misyon ng liderato, karakter at dangal. At sa mga pari at chaplain, ang safeguarding ay hindi lamang trabaho. Ito ay bahagi ng ating identity bilang tagapangalaga ng kawan. Kaya ang liwanag ay dapat ipagtatanggol. Ang karahasan, pang-aabuso at pagsasamantala ay kadiliman. Ngunit isang leader, isang sundalo, isang chaplain na pumipili ng tama
ay sapat upang palayasin ang dilim. Hinihingi ng Diyos sa atin ngayon na maging tulad ni Elias, lumalaban sa abuso, maging tulad ni Santa Lucia, nagdadala ng liwanag at dangal. Naway maging hukbong sandatahan at simbahan tayo kung saan ligtas, pinahahalagahan at pinoprotektahan ang bawat tao. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, gawin mo kaming tunay na tagapagtanggol ng liwanag sa gitna ng karahasan at pang-aapi. Palakasin mo ang aming puso upang ipagtanggol ang mahihina. Pakinggan ang sugatan at ituwid ang mali. Naway tulad ni Santa Lucia, maging mga ilawan kami ng pag-asa, katarungan at dangal sa aming mga tahanan, kampo at komunidad. Gabayan mo ang lahat ng leader, sundalo at tagapaglingkod upang lagi naming piliin ang kabutihan at proteksyon para sa lahat. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Santa Lucia, ipanalangin mo kami. Amen.